It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi Gators! Welcome back sa ating new episode dito sa Notify Satellite. So, yeah. Ayan, episode 19 na tayo. And sorry ha, iba yung ating background. Bakit? Naglilinis ako dun, diba? Kala mo talaga ako na pinakadumimalis dito sa buong mundo, buong Asia. So, ayan nyo na muna. Change mode muna tayo or change show mode. Charot, ayoko na. So, wag na natin matagalin pa. Let's start with our first story. Sabi naman sa tegi ng lights. So, DJ Mod. Boba. Roll it! So, yeah. So, let's start with our first story. Ang ating first story dito is, ang kanyang category is horror, as slash akulaba, slash delubyo, slash dahoday, slash, gaganon pa naman, gaganon ka muna, 1, 2, slash, ganon, parang, slash, ayun na naman si practice. So, yeah, eventually, let's move on. Ang kanyang titulo dito is Abandonadong Bahay. So, yeah, eventually. Hi, Nay Sophie. As always, that you will learn. SKL ang story ko kasi cool ba at never ko pa rin makakalimutan ito. Year back 2023, bago kami mag-grade 12, naglalaro kami ng mga friendship ko ng Noliball while umuulandra. Sobrang jingay namin noon dahil wala namang boo at kami lang ang naliligo that time. While playing, nakaramdam na ako ng panlalamig sa bortawan ko habang tinitingnan ko yung abandonadong baler sa tapat namin. Maya-maya ipinantal na ako ng sobrang lalama ha. Like after ko magbanlaw, nararamdaman kong may kakaibib na babe. Baka naman, yun, no? Ano, si Donalyn ba yan? Let's move on. Ba't naman nakaramdam ng bowa-bowa? Bowa Ikakaibib kasi sabi niya, diba? Like, bowa-bowa yun, diba? So, nyik-nyak. Let's move on. At na nga, at ang sabi niya pa dito, let's move on. Nalalabo na yung mata ko hanggang sa hindi na ako makakita. Over naman, akala mo talaga kasi sa bird box. Kala pa horror to. Bakit may laugh? Kala niya dito, over naman, kala mo talaga siya ang cast sa Bird Box the movie. Oo, kasi diba yung nakapiringga yun kapag para hindi masayit ang mga mga kulturet or jalimaw, mga ganun, everything nice. So, ramdam ko pa rin yung kati at hapdi ng bortawan ko. Eventually, ang pakiramdam ko is mainit. Mahapde, pero kung binudburan niyo naman ng sili siguro yun, talagang magaganto naman ako. So, yeah, let's move on. Bastos mo naman, ma'am. Choppy too. So, let's move on. At ito na nga ang sabi nito, hanggang sa nawalan na ako ng malay at nung nagising na ako, dinala na pala ako ng Fuji at Muji ko sa mga kapatid ko sa Fairy Godmother. Hindi pa rin ako makakita nito ha, at kulay dilaw lang ang naaaninag ko At habang ginagamot ako ng Fairy Godmother, bigla na lang ako nawala ng pagdinig Like as in yoko yan! Ang naalala ko pa nung sumisigaw ako yoko na, pagod na ako. Ganun pala talaga yung feeling. Buti naalala mo, kasi iba diba hindi makakaalala, parang pag, samina, waka, waka, samina, sandane, diba? Like, binaboniban, parang nagiging Shakira. Nakakita niyo ba yung memes na yun, diba? Ba't kasi nag-Shakira? Ba't nag-whenever, whatever? So, ewan ko dun, baka fantasy niya sa magiging Shakira. Anyway, pag Bonib, diba, hindi na sila nakakaalala kasi nga, parang something na malakas yung power So, let's move on. Over naman sa, over naman kay, Ed Kaluwag. So, let's move on. At ayun na nga sabi niya dito, like gusto ko na lang talaga mauod that time. At hindi ko na naisip na gustong mang-orpap muna na maburapi ka bago ko mauod. Kasi nga, life or death situation na ako Shite pirate na magiging boto pa ba? Tama. Kung ako din naman yung matitegerect na or magiging uod na, siguro parang hanap na ako ng shitty pirate kasi buhay yan Kasi parang naging buhay na natin yan parang yung ugat nun. Pag hinintay mo talagang lumagapak yung mga ugat sa nitty pirate, ayan yung magsisilbing veins. Tama, veins. Gusto ko yung mga mula-mula. So, let's move on. Ano ba? Libre na ba to? O horror?
So, let's move on. At eto na nga ang twister. The Gemad. Bastos mo naman, ma'am. So, ito na. Lumabas sa tawas ng fairy godmother na naingayan ng mga nakatira sa abandonadong bahay habang nagpe-playtime kami ng Nyoli Ball. Family ng Encanto at Duwende, bali 7 silang lumabas sa tawas, ma. Simula no natakot na akik maligo sa Julan dahil sa nangyari at kapag naghihihiwa na play with me mga kaibigan ko, iniiwasan namin mag-play sa tapat ng bahay na yon. So tama na kayo, may dumikit na langaw sa toes ko. Ito yung photo ng bahay at pwede ipakita sa mga itas FB nila kung ayaw diwog, gusto nyo pa talaga, magbeg ako dito eh. So, dumako na tayo sa ating second story. Adajaymat Aralet. At saka sa mga nag-a-ask, kasi pala ask kayo, diba? Over naman sa ask. Bakit ako nakaganto? Kasi nawawala yung microphone ko. Siguro yung microphone ng bowa ko na lang nilalabs. Yung gamitin ko. Mga gabi ng ganon. Tapos aamoy. Ng langaw. Ng syukari, diba? Amoy nyo nga yung mga laway. Amoy nyo na yung mga pusod nyo. No? Para matapos itong paghihirap ko. So anyway, dumako na nga tayo sa ating second story. Ang ating second story category is libido, slash kulaba, slash dilubyo, slash BL, and ang kanyang titulo dito is Cause of Death of Peppers. So anong gagawin? Let's read it! Sa una ko pala wala akong read it doon, no? Anyway, yaw muna, i-revise ko pa. So let's move on. Dirty Chiraka. Ang story na ito ay nangyari last month lang. Isang gabi, nag-scroll ako sa Twitter satellite. Dahil erbog na si Pokla, mag-isa lang ako sa kwarto rin at sobrang taas na ng libido ko, ma. While scrolling, nakot ang attention ko sa caption ng Nyorn na pinapanood ko sa X-Satellite. Nagbebenta siya ng nyoperet. In my 22 years of existence, never pa ako nakatry ng nyoppers. Kahit niya everyday ha. Everywhere, all at once akong erbog. Ano naman sa erbog, kala mo talaga siya na magiging next unknown star ng X-Satellite. Na-curious ako, kaya nag-message ako at bumili ako ng nyoppers. Hihihihi, wanna play with me? Ang sabi niya dun sa seller. Dapat sinabi mo, PM sent, mga ganun, and eventually night. Bakit kasi ganun, no? Pag nag-ask tayo ng bakit kasi ipipm pa? Pwede naman ito, kung yan, di ba nagbe-business ka? Parang siguro tuloy-tuloy yung conversation, I think. Parang strategy siya, diba? Mga ganan. So eventually, let's move on. Ayun na nga, sabi niya pa dito is, ang bilis ng transaction, ma. After an hour ko siyang ma-chat, dumating na agad sa baler ang in-order kong nyoppers. Wala talaga akong experience sa nyoppers. Ang understanding ko sa mga nyoppers ay ini-inhale ko at nakakapagtaas daw ng libido. Gaya ng mga pinapanood ko sa X-Satellite, maburap daw magnyarurot or magnyokol ng naka-nyopper. So, anong gagawin? Let's try it. Hoy, ano ba? Okay, anyway. So, let's move on. Let's see what happens sa kanyang mga everything nice. So, yeah. Let's move on eventually. At eto na nga ang twister. The Gemad. Nakaano kasi ako, nagagamot ako ng labera ko, kaya medyo oily siya. Hindi ako nagpapak ng pawisang nyetlog. Hindi ako nagpapak ng ng pawisang Twilight So, yeah, yan, papaw, ganun. Para pang clean ng labyrinth. Naiinis ako sa labyrinth. Kasi dumako na tayo sa atin. So, yeah, let's move on. Ang daming skip ads na nga. So, ito na. Naghubad na ako ng Niti Pirate. Okay. Naghubad na ako ng knee shirt at bripanga cake para sa aking new call session with nyoppers. Sinanghot ako ang nyoppers, mabaho siya at amoy ragberet na para bang amoy bunganga, lang. Over naman sa food review. Basta sobrang taas na kasi ng libido ko, may. Ang dami ko na singhot. Over ako sa pagsinghot, Over ako sa pagsinghot, kasi nung una, wala naman ako na-feel. Yes. Erbog ako, pero hindi yung erbog na akala mo talaga magti-trespassing na ako sa kabilang bahay para umorp up ng lolo. Hoy! Bagansya mo! Bakit ang bagansya ng Puji? Ano ba? Okay, so, bukod ka naman, bagansya yan So, anyway, let's move on. Pinya pa dito, eventually, after isang minuto, bilang umatake ang side effect ng nyoppers, OMG! Manahilo ako! At sobrang bilis ng tibok ng buso ko.
Akala mo talaga siya na yung pinakamasarap ang heart. Heart? So, let's move on. Umiikot at nagdidilim ng paningin ko noon at parang majijimatay na ata ako noon. Over naman sa kulba. Sinabayan ako pa ng bilis ng pagtibok ng heartbeat ni Pokla. Naalala ko anemic nga rin pala ako. Bigla akong kinabahan kaya bumangon ako para pulutin ang mga damit ko na tinapon ko sa floor. Over naman sa Versace on the Floor by Bruno Mars. Najuntog pa ako sa sahig dahil sa sobrang hilo. Nagbihis na ako dahil feeling ko masishegeret na ako uuudin anytime at eventually naisip ko na kung mauuod man ako, ayoko naman na matagpuan nila ako sa kwartoret na nakalabas ang shitty pirate ko. Ano ba? Shegeret na nga eh. Ano kung gagawin sa shitty pirate? Anyway, tama. Dapat naka-close the door ang shitty pirate. So let's move on. Hays, La Nina na yun naging bato pa. Hindi ko na-reach ang La Nina dahil nagpahinga na lang muna ako sa camera at nagpahupa. After ilang minuto ay nawala na rin ang side effect. Akala ko talaga matitegi na ako or baka sobrang OA lang ako. Love ako sa self ko kasi sobrang jologs ko. Ayun lang, tama na kayong kilikili ko. Kaya sa mga friends na nagagamit ng nyoppers, make sure nyo na wala kayong sakit sa buso at hindi rin kayo anemic. Ingat na lang din kayo ba? Ayun ang proof of purchase and proof of life na buhay pa ang Pokla. You're beautiful for your beautiful eyes only, ma'am. So yeah, sa mga friendlin ko naman na nag-use na ng Nyoperet. So eventually parang depende daw sa effect sa'yo eh. Like, parang gumagaan yung pakiramdam. Mainit, yung mga ganun ba? Parang nachichill, ganun yung iba. And then yung iba parang, hindi ko alam. Basta yun ang sabi niya, yung kanya is nachichill siya or parang nakaka-calm moment siya pagdating sa Neururot edition. Ganon yung parang atake daw sa kanya ng paperet. So, mag-ingat din kayo. And then, bumili kayo sa mga legitimacy and everything nice. Hindi ko alam kung, pero marami akong nakikita pala sa Twitter satellite na mga nagbebenta rin. Pero hindi ko alam kung powerful or safetyness and everything nice. Ganon. So, yeah. Ask nyo na lang sa iba. So, SKL lang kasi niya to, diba? Alam mo talaga, kayo na yung pinaka-BIR dito. So, let's move on. Ito na nga, dumako na tayo sa ating third story. So, eventually, i-roll it mo na. Go. So, dumako na tayo sa ating next story. Ang next story natin category is tearjerker, / libido, / delubyo, at ang kanyang titulo dito is mulat. And, of course, this story contains grape as well as natural violence. Viewers and listeners' discretion is advised. So, it's trigger warning. Please, sa mga bagets na dyan, diba? And everything nice. Total yung ko naman, yung Notify satellite ko and YT satellite is naka-age restriction to 18. That is, di siya ma-access agad ng mga minorette. So, yeah. Let's read it. Hi, Mima Sophie, aka Daddy Willard, aka Sophie and ko. And lastly, sa mga e-geaters. Sana ma-read mo ito, please, by Sabrina Carpenter. Bago lang pala akong listener, so bear with me sa vocabs, wala pang masyadong review. Na-discover ko lang talaga ang Dagok Time dahil sa dinidate kong OMS ngayon. Shout out sa'yo, baby. Wow. Siya, tawag dito na word of mouth. Over naman sa ad. So, ito na nga. Let's move on na. And eventually, let's start with the story. Itago niyo na ako sa pangalang Van at isa akong OMS. Nangyari ito nung minorette ako. Year 2008, sa Taguig talaga kami nakatira. Pero, lumipat na kami nung sa Pasig. Wish ko na ito kung bakit kami lumipat. Over naman sa secrecy. Pero kami lang ni Muji ang lumipat, hindi kasama si Puji. Nakailang buwan na kami sa new shipping address namin, may Shopit Baler kaming naging super close ni Muji. Like, tawagin natin siyang Ate Dory, and close si Muji dun sa mga bunaks ni Ate Dory. Bali, may dalawa siyang bunaks. Like, merong ka-age ko, naka-play ko rin that time, at isa naman is 16 years old nga pala. Tegi na rin and uod na yung busawa ni Ate Dory, wala SKL, knick-knack, skip ads. Ba't naman nag-additional story pa? Kala mo talaga siya yung... Charot. So, let's move on. Kala mo talaga, siya rin yung nag-a-add ng mga bukto ng kadenang ginto. So, let's move on. Di ako naman lagi tumatambay doon sa baler nila tuwing tanghali or hapon kasi nga, may ka-playtime ako doon eh. May kalakihan din kasi yung bahay nila, kaya betsong ko rin doon mag-play laret.
Dun sa nilipatan namin, meron ding OMS na 20 years old, which is inaanak ni Muji. Tawagin natin siyang Neil. Meron ding 18 years old na tawagin natin Justin. Ito naman yung pamangkin ni Ate Dory. Tapos dun siya nakatira sa baler nila. One time, nagraralo ako sa tapat ng housing nila Ate Dory nang tawagin ako nila Kuya Neil at Justin para jumusok sa baler kasi wala raw si Ate Dory. At magraralo kami ng bahay-bahayan. Akis naman super tanggi kasi nga ang daming buo sa baler nila that time. Merong 10 buo sa loob kasama nila, sila Neil, Justine at yung dalawang bunaks ni Ate Dory. At nagpatugtog sila ng super lakas ng song gamit yung itim na speaker nila. Akala mo talaga nasa concert sila eh. So siya nag-add dun, hindi ako ah. So let's move on. Bali, I don't know kung yung ages nila that time. Basta mga nasa 8 to 20 years old sila. At si Neil yung pinaka-old. Eh di todo invite naman si Neil that time na jumusok na ako sa mga magrararo lang naman. And eventually, pumayag na ako kasi playmate ko naman yung isang nasa loob. So pagjasok ko umupo ako sa floor kasi wala nang jupuan sa sofa rin. So Justin naman binuhat ako, pinaupo sa lap niya, tapos nag-over sa lap naman silang lahat kasama si Neil. Nung time na yun, wala talaga akong muwang, kaya go with the flow lang ako. Tapos ayun nga sabi ni Neil, ako raw yung baby nila sa bahay-bahayan. At dahil baby ako, dapat nakakandong lang ako kay Justine. Habang nasa lap niya ako, kinlose ni Neil yung pintos, tapos sabi sa mga oms na game na raw. Tapos tandang-tanda ko pa, bigla na lang nag-trust yung super fast si Justine habang nakakandong ako sa kanilang, habang nag-laugh ng laugh sila ma. Eh, hindi ako natutuwa sa ginagawa nila, kaya todo piglas ako kasi malakas talaga si Justine ma, kaya wala akong nagawa. Ramdam ko na rin na super hard na ng ngiti pairot niya habang nakakandong ako sa kanya. Kinuha naman ni Neil yung kamay ko at pinajima sa shitty pairot niya ma. Takot? Tapos ayun, eventually, ganun na rin ginawa ng ibang oms. Hanggang sa binuhat na ako ni Justine at ni Bring Me sa kwarto ret ng bunakis ni Ate Dory. Nagsurura naman sila Neil at yung ibang mga oms. At ayun nga nilabas na nila Justine at Neil yung ngiti pirate nila. Pin-orpap sa akin habang watching television sa amin yung ibang oms. Umiiyak na ako that time at tumatanggi ako na i-orpap yung shitty pirate nila pero pinipili talaga nilang i-josok sa bibig kes. Kahit nakasara yung bibig ako pinipilit nilang i-jopen para ma-josok nga yung ngiti pirate nila. Tapos ito na ang twister. Ginubaran na nila ako ng shorty ru at pilit na pinasuwad sa camera. Nung time na to, super iyak na ako. Pero wala naman akong narirenega sa akin. Kasi nga, ang loud nga ng music. Tapos ang jingay pa ng mga oms. Kasi laugh sila ng laugh. At ayun na, mas naiyak ako, naramdaman ko na ang shitty pirate ni Justin sa wirit ko. Tas sobrang sakit ma. So fast forward, pati si Neil at yung mga oms na nasa balor nila Ate Dory, ninarurot ako ma. Puro lang ako sigaw at iyak nyon. Either tinatakpan nila yung bebega ko ng kamay nila at ipa-orpap nila sa akin ng ngiti pirate nila sa akin para manahimik ako. Mind yung bagets pa yun yung iba sa kanila at yung isa kaedad ko pa. Kaya hindi pa syule or super jutes lang. Pero lahat sila ninarurot ako ma. At ang pinakaramdam ko talaga sa bukit ay yung kay Neil, Justine at yung bunaks ni Ate Dory na 16 years old. Inorkat din ako ni Justine na magsusumbong kundi uulitin daw nila yung nangyari. Hindi ko natandaan ano nangyari after pero hindi ako nagsumbong talaga. Siguro kasi bokot ako talaga hard. Nung nangyayari yun, nasa baler lang si Muji, walang kaalam-alam na nangyari sa bunaks niya. Sorry, mama. Kung sa tingin nyo tapos ng dagok sa boy ko, nagkakamali ka ma. Ito na ang twister. The Jemoire Nyalkal. Ay, ang haba ng story. For part 2, isasend ko na lang yung agad yung part 2. OMG, tama na kayo magad yung kilikili ko. Mapasabi naman if read na to. Please, Sabrina Carpenter, or baka gusto mong mag-amok pa ako Prove a purchase at touch, nagtsurakas ko, and recently, yung aking bowaret. It's so sad na nangyari sa kabataan niyo yan, diba? Mapusok yung mga bagets and everything nice. Kasi walang bantay tuloy. Walang nagsusubaybay sa kanila na parents rat, diba? And everything nice. So, it's so sad na may nakaka-experience sa mga ganyang atake na dala ng erbog. Tapos bagets pa, yung parang they want to, dapat sinumbong mo na lang sa Muji mo para talaga naglabasan talaga ng baho na yung pamilya, diba? Dapat talaga magsumbong ret ka.
Anyway, ngayon, parang ilang years na ba nakakalipas. So, may part 2 pa siya. Let's see kung ano nangyari sa part 2. Ano ba, sinumbong niya ba? And everything nice. Pero dapat tama talaga rin sumbong mo sa Muji mo. Ipilit mo. Alam ko naman na mahal ka naman ng Muji mo at maniniwala siya at makikinig siya sa'yo. Kasi, diba, kayong dalawa na magkasama. So, andun yung trust niya for you na totoo yung sinasabi mo. At kakampihan ka no, huwag kang mag-alala, diba? So, yeah. Medyo mabigat tong story na to. So, tingnan natin yung kanyang part 2 na isasend niya sa next episode. Let's see. And everything nice. So, nakatingin kasi ako sa Bolamin dito. Feel ko, kala mo, ganda niya talaga eh. Kala mo talaga siya yung magiging mirror, mirror on the wall. Kala mo Snow White na siya. So, let's move on na nga sa ating third story. The Jaymahev Ralet. Charat. Kalkal. So, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story is category is libido, slash strata, slash dilubyo, at ang kanyang titulo dito is kulba sa bodega. So, anong gagawin? Let's read it! So, ito na. Boba. So, ito na. Hi, Mima Sophie, as slash aseyo ng Sophie and ko at sa mga igiters. Share ko lang yung story na ito, kami lang ni Bowa, ang originally nakakaalam. So, tatlo na tayo. Ako nakasama, diba? Galang. But over naman sa fast, so let's move on. So, yeah, let's move on. So, yun, normal yung bonding day lang namin. Watching a movie ret, eat and chill, medyo gabi na. Tinatamaan na ako ng libidor si Bowa at nagtanong ng, Hihihi, wanna play with me? Nasa sala kami, ma. Si Muji nasa kwarto ret, kaya ginimas ko lang ang kanyang shitty pirate. Yan na naman. Simula na naman. Grabe naman yung mga temperatura ng libido nyo, no? Minsan magpa-check up. And everything nice. So, let's move on. Hindi nakatiis si Bowa gusto agad ng quickie ret. So, dinala ko siya sa bodega sa terrace ret, katabi ng room ni Muji. Ayun, nag-nyog style kami. Kasi standing ang madali eh. Nyogi style. Nyogi, doggy ret. Okay. So, boom. Super bass na naman. Hindi ako makapag-super bass kasi walang music dito. No copyright. Pagbabayarin nyo pa ako ng mga subscription and everything nice dito. Baka madjamandastra pa tayo dito, diba? Walang jokans. So, ayun nga, super bass na lang sila. Ganun, no? Ganun kasi, hindi kayo marunong talaga. So, over mo sa tutorial. Basta, mag-tuts kayo dyan and everything. So, let's move on. Pero biglang lumabas si Muji. Kulbak malala talaga, ma. Dali-daling kami nag-ayos and naglawawak ako palabas ng bodega. So, sa di na namin naabot ang La Nina, alang naman ituloy pa namin at abutin ang La Nina, ay baka mapasabi pa si Muji ng Uy, bakit join yung Muji? Uy, parang ano kayo? Hindi na siya join. Siyempre siguro na pag ako yung Muji, parang gagana lang ako. Ay, nagnyanarurot sila. Wait nga lang. Guys, hi! Eatery niya. Pina-eatery pa eh. So, anyway, let's move on. Favorite niya talaga yung bagansya mo. Ayoko na ng bagansya mo. Ng herbog niya. So, ayun na nga. Pumasok ako sa bahay at tinanong ni Muji kung nasaan si Bowa. Sabi ko, umuwi na. At Mima, ito na nga ang twister. The Jaymahev. Super bass. Bastos mo naman po, ma'am. So, ito na. Lumabas si Muji, pumunta sa bodega at naabutan si Bowa. Gulat siya. Tinanong si Bowa kung, anong ginagawa mo dyan, ha? Sagot naman ni Bowa, gugulatin ko lang po sana yung Bowa niya. Nagalit si Muji, sabi, umuwi ka na. Grabe gulat ko sa'yo. Lawak pala ba si Bowa? Narinig ko lahat to, mama, kasi malapit lang ako eh. Tinanong ni Muji, anong ginagawa niya doon sa bodega namin? Sabi ko kay Muji, di ko din alam. Nag-chat siya sa akin ngayon, sabi niya gugulatin daw. Eme, oh. Dapat sinabi mo na lang sa Muji, Muji, dito ka. Oo, yung pad nyo. Hindi ako yun Kayo nagsabi niya, bala ko. So, ayun na nga. Ba't kasi, tinago doon? Di na naman sabi, ma'am, si Lalabs po pala. O, edi, kedi sana. Talagang doon pa sa, talagang kahit ako, kukulbaan talaga pag biglang may sumulpot na buo doon sa likod stra ko, diba? So, ayun na, my God, tama na kayo, La Nina na kilikili ko. So, ito yung proof of pick namin ng Bowa ko. Proof of purchase ng Bowa ko, ayan. Ay, epekaru. Ang buburapi ka nyo naman. Psst, pa-join. So,
Ayun na, nabagansya mood na tayo, no? So anyway, dumako na tayo sa ating next story. The Jemet. Grabe, pinipimpulat na ako, ah. Rolling. Diba yung atake kasi natin every Notify, parang magkaibigan lang, nakakagising, tapos mag-i-story, ganun and everything nice, diba? Pwede naman magka-record after. So anyway, dumako na tayo sa ating last story. Ang ating last story dito is SKL as a lush komedya, slash kolaba, slash diluvio, slash slight libido. And ang kanyang titulo dito is Sunday Morning. So anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, as lush as Daddy Willard, as lush as CEO ng Sophie and Co. Pagbati rin sa mga igitis dyan ng mga mararamot. Mga OA time na kasi kayo, bigyan nyo ng layo. Bigyan nyo ng layon si Mother Sophie. Okay naman sa demand, kala mo talaga may pang-gift din kami. Sorry naman, over naman. Gift favor ako pag sa Notify, pag sa TikTok satellite. So, let's move on. Anyways, this story happened back in 2021. When I was 11 years old. Sunday morning at tulog ako sa room ng Muji at Puji ko and around 6 a.m. or 7 a.m. ako nagising. Di pa ako bumabangon pero slight conscious na ang merlat na ito tapos bigla ko narinig na lumipat si Puji sa new station niya sa pag-sleep seal, shoota kami. Huwag kang mag-super bass ha, Eme. Ano ba nangyari? Okay, so ito. Tapos hinag niya ako. Normal naman kasi yon since bagets pa ako, ginagawa niya talaga yon. Pero nung next na ginawa niya is hindi na normal, ma. Gulat ako nung kinuha niya yung kamay ko, tapos akala ko kinuha niya para i-hug siya. Ma, eto na nga ang twister. DJ Moed. Balika, anong laklak? Laklak pag off ni. Kalkal. Ganon. Dinala niya aking kamay sa ilalim ng kumot niya, papunta sa shortiro niya at pinajawak sa akin ang shitty pirot niya. Oh my God! Okay. So, let's see the next story. Wait lang, bukod ako. Okay. Tulog pa ako noon, pero nung naramdaman ko na medyo robbery yung najajawakan ko, ano stress ball ba? Okay. Nagising talaga ako, ma. Binawi ko agad yung kamay ko, tapos sabi ko, yuck! Yes, sinabi ko talaga yon. At naglabaw ako papunta sa sarili kong kwarto at naglock kasi di talaga ako makapaniwala sa nangyari, ma. Pero palabas pa lang ako, narinig ko na nagising si Puji around 30 minutes pass by and tinawag nila ako kasi kakausapin daw nila ako. Nag-apologize naman sa akin si Puji and kahit over ako sa traumata nung time na yung muntik na malaf ako sa sinabi na akala ko kasi si mommy. Ayun pala yung twister. Ba't di naman kasi na side, ano ba nakataklob ka ba or everything nice? Pero hindi ko maintindihan, akala ko si mommy so mas matangkad ka sa Muji mo. Or, diba? Like, same body at kayo ng Muji mo? I don't know ha. Hindi ko alam. Paano niyang hindi ma-identify na ikaw ikaw yung Bunax, diba? And everything nice. So let's see. Yung not so innocent yung juta ko. Inisip ko kung si Muji talaga yon, ganun pala yung pinaggagawa nila every morning. Psst, pa-join. Hoy, ano ba? Siya naglagay nun ilalim. Hoy, hindi ako naglagay nun, ah. Hoy, hindi ako naglagay nun, ah. Ang hirap pala ng may hawak na mic kasi siya talaga naglagay doon. Oh, may proof of purchase yan, ha. Sabi niya, pa-join charot. Over naman sa bagan siya, pero laugh ako kasi, shoota red, ganito ba talaga sila ka-erbog araw-araw? My God. Yan kasi napuno na naman yung ketay ko. Over naman sa shortcoming. So, ito na. Additional na lang, ha. Feel ko narinig nila yung yak ko. Na-realize si Puji na hindi si Muji yung pinahimas niya ng nitty pirate. Katakot. Yoko niyan. Sana maride dito kasi never ko talaga ito nakwento sa kahit kanino. Lagyan ng asin para balot. And malalabas ko na finally yung traumata ko na tinuwanan ko until now. Hindi ito sa alalang-alala ko pa sa brave brain ko yung nakapkap ng kamaistra ko. Sorry wala akong proof of purchase. Alangan naman kuhaan ko ng picture ako ni Pirate ni Pogino. Okay ka naman lumaf, Danny. Over ka naman. Pero, bakit naman kasi may picture ng... Ano?
Oh, sige. Okay. Got it. So, let's move on. Ayun ang tama na kayong kilikili ko. Ma-feel ko deserve ko ng isang Riminology sa dinanas kong dagok na ito. PS, dakilya pala si Poji Kemirot and pare pa. Ay, hindi ko sasabihin to Buisit ka. Napakahayop. Anyway, nilalaf niya na lang daw yung kanilang nangyari pero hindi ko ma-imagine yung yung situation na akala si Muji. So, siguro nakataklob ka ba or everything's baka ganon. So, yeah. Add ko lang pala short update. Now ko lang na-connect on dots over naman sa detective. Yung year din na yon na nagka-syupatid ako. So, naisip ko bigla, kaya ba na Jun Tessa si Muji sa kakalikert ng John Job or kung ano mang basta kung anong mga ganon sa Shitty Pirate ni Poji? Charot. Over naman sa Urbog nilang dalawa, yun ang tama sa kilikili ko. Ang proof of purchase ko na lang is picturaka ng syapatid ko, ang bunga ng kanilang ka-Urbogan, Chares. Name niya is Migiret for your eyes only, ma. Cute niya, diba? Eme, over the month. Love you, Mother Sophie. Continue to be safe space to all e-gators like me. Hope you get that lion soon. Love you. Deserve mo ang walang katapusang OA time. Ingat always, mama. Hihi. Ow! Ang cute! Ayun pala, nagkabunaks na ang kanyang Muji at Puji. So, dahil sa kanyarbugan nila, at siya pa ang nag-cosplay as Muji. Hindi ko kinaya. Anyway, so, I think naka-move on naman na kayo. Napatawad mo na yung Puji. Nag-explain siya sa'yo. So, yeah. Dapat talaga pag-usapan about that thing. Kasi parang very kakaiba din, diba? Like that. So, yeah, thank you so much for sending your history, mga So, yeah, that's all. Thank you so much for streaming Nyogok time dito sa Notify Satellite and of course sa Niktok Satellite. Thank you so much, Gators, for sharing your stories and sa pag-follow, pag-share, pag-subscribe and everything nice sa Whitey Red, sa Niktok and sa Notify Satellite. So kasi ngayon nahanap ko na ang microphone natin kay RM. Siguro nilagay ng RM to sa wewet niya, no? Parang may caution. Anyway, thank you so much, Gators. So yeah, eventually oh my God, may dumikit na langaw sa toast ko. And everything nice. So, see you. Yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. So, bye! Yes, 5K ito pero nakapromo kami kay 3K na lang. Yes, I know na fake tong base ko pero passion nga lang, dude. Kaya yun. Pero yun na nga. Ako na nag-change rubber para tipid naman kasi 350 pa change rubber, diba? So, bye! Love you!